ang ikatlong aklat ni Moises na karaniwang pinanganganlang Levitiko. Levitiko, Kabanatang 1. At tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita sa kanya mula sa tabernakulo ng kapisanan na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, Pagka ang sinuman sa inyo ay naghahandog ng alay sa Panginoon, ang ihahandog ninyong alay ay galing sa mga hayop, sa mga bakahan at sa kawan. Kung ang kanyang alay ay handog na susunugin na kinuha sa bakahan, ang ihahandog niya ay isang lalaki na walang kapintasan. Sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan, ihahandog niya upang tanggapin sa harap ng Panginoon. At ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng handog na susunugin at tatanggapin sa ikagagaling niya upang gumawa ng pakipagkasundo sa kanya. At kaniyang papatayin ang guyang toro sa harap ng Panginoon. At ang mga anak ni Aaron, ang mga saserdote, ay siyang maghaharap ng dugo at iwiwisik ang dugo sa palibot ng dambana na nasa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At lalaplapin ang handog na susunugin at kakatayin. At ang mga anak ni Aaron na saserdote ay magsisipaglagay ng apoy sa ibabaw ng dambana at magsisipag-ayos ng kahoy sa apoy. At aayusin ng mga anak ni Aaron na mga saserdote ang mga pinagputol-putol, ang ulo at ang taba sa kahoy na nakapatong sa apoy na nasa ibabaw ng dambana. Datapwat ang mga lamang loob at ang mga paa ay huhugasan niya ng tubig at susunugin ng saserdote ang kabuuan sa ibabaw ng dambana na pinakahandog na susunugin. Isang handog nga na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At kung ang kanyang alay ay kinuha sa kawan, sa mga tupa, o sa mga kambing na pinakahandog na susunugin, ang kaniyang ihahandog ay isang lalaking walang kapintasan. At kaniyang papatayin sa dakong hilagaan ng dambana sa harap ng Panginoon, at iwiwisik ng mga anak ni Aaron na mga saserdote ang dugo niyaon sa ibabaw ng dambana sa palibot. At kaniyang kakatayin pati ang ulo at ang taba at mga iaayos ng saserdote sa ibabaw ng kahoy na nasa apoy sa ibabaw ng dambana. Dadapwat ang mga lamang loob at ang mga paa ay huhugasan ng tubig at ihahandog ng saserdote ang kabuuan at susunugin sa dambana, isang handog na susunugin na isang handog na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At kung ang kanyang alay sa Panginoon ay handog na susunugin ng mga ibon, ang ihahandog nga niyang alay ay mga bato-bato o mga inakay ng kalapate. At dadalhin ng saserdote sa dambana at pupugutan ng ulo yaon at susunugin sa ibabaw ng dambana, at ang dugo'y pipigain sa tabi ng dambana. At aalisin niya ang butsi, pati ang mga balahibo, at iahagi sa tabi ng dambana, sa dakong silanganan, sa kinalalagyan ng mga abo. At babaakin na hahawakan sa mga pakpak, dadapwat hindi pakakahatiin. At susunugin ng saserdote sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy na nasa apoy, isang handog na susunugin, na isang handog na pinaraan sa apoy,
na pinakamasarap na amoy sa Panginoon.